Eto na yung ika-4 na araw namin dito sa Hong Kong at maagang maaga, alas 7 pa lang ginigising ko na yung mga kasama ko kasi may schedule kami ng 7:30 sa breakfast buffet sa may Ink and Plate. Dito lang naman sa baba. At ang ganda ng tama ng sikat ng araw dito sa kwarto namin. Thank you Lord for another day. At yung bunso ko napakahirap gisingin. Palibasa napagod ng gusto sa park kagabi. Pero nung nagising, ayan, nauna pa sa amin na akala mo pupunta lang sa kusina ng bahay. Mga nakapantulog pa kami niya. Pinakita ko lang yung booking confirmation ko. Eto nga pala yung rate nila. So separate to, hindi kasama dun sa binayaran ko sa hotel. Tapos sinatid na kami dito sa may table namin and Filipina yon yung naghatid sa amin. And eto nga pala yung mga pagkain, tuwa yung nanay ko kasi meron ng kanin finally. Hindi nga lang plain pero at least kanin. Tapos kumuha na kami and then kumuha din ako nitong parang pancit, yung egg noodle. And meron din ditong mga dim sum. Ayan, ang sasarap ng mga shumay nila, grabe. Tapos merong spring roll and meron din itong mga soup or mga gulay-gulay na may sabaw. Then may congee. Nag-try din ako nito. Parang lugaw siya. Pero sakto lang. Tapos sausage and bacon. At kung ano-ano pa na pwedeng matikman para naman masulit natin yung binayad natin dito. Diba? Kumuha din kami nitong mga itlog. Tapos may pizza. Gusto rin matikman ng anak ko. And ayan, meron pang hash brown. Lahat ng klase ng almusal. Meron din kape syempre. At ito yung natikman kong the best na hot milk tea. Grabe. May mga fresh juices din. Tapos ito yung salad section na hindi rin naman namin natikman kasi alam nyo na gulay. Tapos ito may mga yogurt dito and may mga prutas. Tapos pumunta na ako sa mesa at ayan, kumakain na pala sila. At ang cute ng ilaw, tingnan nyo naman, Mickey Mouse. Kami lang pala yung nandito sa room na to. Ewan ko, siguro sabi kasi ni ate bakit mga nakapantulog kami kaya tinago niya muna kami. Char! And then maya may lumabas na Disney character. So ito yung isa sa reason kung bakit ako nag-book dito sa dining buffet na to. Kasi nga may mga dumadating na Disney character na biglaan dito and random lang kung sino yung bibisita. At sabi ko sana matsyempohan na si Mickey Mouse or si Minnie Mouse kasi favorite ko talaga sila pero si Goofy. So, okay na rin. Kesa naman sa park na napakahaba ng pila kapag ka magpapapicture ka sa mga Disney character. And then, after namin kumain, nagayos na kami, naligo na kami syempre. Tapos pupunta kami ngayon ng Tungchung para sumakay ng cable car. Pasado alas 10 na to. Sabi ko dapat alas 10 nandun na kami. Kaso ano nangyari? So, anyway, ito nga pala yung schedule ng mga free shuttle dito. So, from 6 a.m. hanggang 1 a.m. meron pang bumabiyahe. Tapos, may mga insect repellent spray dito. Kasi sabi nga marami daw dito yung mga niknik ba yun o yung maliliit na insekto na nangangagat daw. Kaya ayan, naglagay sila dito sa hotel. Nakakatuwa naman. Yung anak ko pinaglagay ko rin kasi nakashort siya. Pero awa naman ng Diyos, wala namang kagat. Nung dumating kami dito, wala pa yung bus, wala pa rin mga pasahero. Tapos maya ayan, ang haba na ng pila sa likod. Pero nakasakay naman kami agad. And pagkadating namin dito sa may terminal, diretso na kami agad dun sa may MTR station. Ito yung station sa Disney Resort Line or yung nasa loob na ng bago ka pumunta ng park. Pagkatapos, ito yung may mga Mickey Mouse ear na train. Ayan, yung cute na cute. Papunta lang to ng Sunny Bay Station and then pagdating ng Sunny Bay Station, bababa kami papunta naman ng Tungchung. So as you can see, walang masyadong sakay kasi nagbabaan na sila papunta ng park. Yung iba ganun yung ginagawa, hindi mo na sila bababa ng train para makapagpa-picture sila dito sa train kasi yun lang naman yung station na pinupuntahan nito. Disney Resort Line to Sunny Bay. Tapos dun lang din nagbababa sa my park and then babalik ng Sunny Bay Station. Pagkadating namin dito sa may Sunny Bay Station, tumingin lang ako sa Google Map at ang yabang ko pa, sabi ko doon kami sasakay sa kabila papuntang Tungchung and then na-realize ko bakit mali yung nakalagay to Hong Kong tapos sa kabila to Tungchung. Sabi ko mali, balik tayo. Accurate naman ang Google Map dito pero kung syunga-syunga kang magbasa ng direction kagaya ko ay maliligaw ka talaga. Doon lang pala sa kabila, hindi na namin kailangan umakyat. Ayun, doon kami galing, dito lang pala sa katapat, diba? Nagpakalayo-layo pa kami. Buti na lang mga bata at matanda tong kasama ko kaya pagbibigyan na nila yung kasyungaan ko. Char! Then paglabas ng Tungchung, eto hanapin lang yung exit B. Makikita na tong malaking building ng City Gate. Eto din yung isang kilalang mall dito sa Hong Kong or dito sa Tungchung area. Tapos nandito na rin yung sakayan ng Ngongping cable car. Hanapin nyo lang yung escalator na to. And ayan, pagdating dito may nagpe-perform. Aba naman, ang cute. Sa Klook nga pala ako nag-book ng ticket namin at round trip na yung kinuha ko na crystal cabin. At eto may dalawang klase. Isang standard cabin at crystal cabin. Yung crystal cabin, yung kita mo yung
yung ilalim. At eto nga pala yung rate sa Klook. Mas mura at less hassle. Hindi mo na kailangan pumila para bumili ng ticket. At ayan, saglit lang yung hinintay namin. Tapos may nakipagunahan sa likod namin na dalawang Korean. Nagulat nga si nanay kasi halos itulak na siya. Ganun talaga daw dito. Hindi mo mapipili kung sino yung makakasakay mo. And nagulat nga kami kasi kami na yung turn. Tapos biglang sumulpot yung dalawang to sa likuran namin. Hinayaan na namin kasi ang ganda naman ng view. Pag nandito sa taas, mapapamangha ka na lang talaga sa creation ni Lord. Sobrang ganda, nakaka-amaze. And 20 to 25 minutes lang yung biyahe. At ayan nga, natatanaw na namin yung Big Buddha. Pagdating dito sa may dulo, sa may babaan na ng cable car, eto na yung Hongping Village. Tapos meron ditong mga shop, may mga kainan, and meron din ditong mga bilihan ng mga kung ano-ano. Tapos eto meron pa dito nung lakbayan, yung parang sa Korea, Love Lock. And mula dito, medyo malayo-layo pa yung lalakarin para makarating doon sa Big Buddha. Hindi na kami nagpunta doon kasi sobrang init na. Nagpicture-picture na lang kami. Past 12 na to ng tanghali. And sabi ko pa naman dapat alauna makabalik na kami sa Disneyland Park para magamit namin yung day 2 ticket namin at makapanood kami ng parade. Kaso hindi na kami umabot sadly. And ayan, natatakot sila dito kasi kami na lang yung sakay. Tapos gusto ko sanang magpicture-picture dun sa lapag. Kaso ayaw nila. At since tinanggap na nga namin yung katotohanan na hindi kami makakabalik ng park ng alauna, naglibot-libot na lang kami dito sa City Gate. At sabi ko bibili na lang kami ng egg tart pampasalubong para bukas kasi flight na namin pabalik ng Pilipinas bukas. At itong bata na to, may nakita siyang donut. Sabi niya gusto niya daw kasi nagugutom siya. Ayan. Craving satisfied ang aling maliit. Puro asukal pa ang bibig. Tapos sinanap namin tong taste. Nandito siya sa pinakababa yung ground level ng mall. And dito namin binili yung mga kakain namin para mamayang gabi hanggang kinabukasan. Napanood ko kasi sa mga vlog na mura daw dito at legit nga yung isang kanin pwede nang may kasamang dalawang ulam o di kaya naman tatlong ulam. So bumili na kami. Sa halagang 45 Hong Kong dollars may dalawang ulam na kasama at ang lalaki ng serving. Pagkatapos niyan, bumalik na rin kami agad sa Disneyland Park kasi atat na mag-park ulit itong mga kasama ko. Dumiretso na muna pala kami sa hotel para makapag-freshen up muna kami at para mailapag yung mga binili namin at tinikman na nga namin itong Bakehouse egg tart na nagtitrending. Ang sarap pala talaga, legit. Sarap? Ako din. Kaya naman pala hype na hype siya. Ang sarap. Ang sarap na. Sarap? Sobrang sarap nga nito. Nakakamiss naman. Pag pumunta ka ng Hong Kong, tikman nyo to. Yan lang, buyers.